Dapat pa bang i-break in ang mga bagong kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-usapan natin ang break-in, no? Well, technically, pag nirelease sa inyo ng dealer ang isang kotse, na break-in na yan. Okay? Kumbaga, kung tutusin, hindi na siya kailangan. Pero still, mas maganda pa rin na tayo as owner, na matagal naman nating i-hold yung kotse, mas maganda from the very start na alagaan na natin yung makina. Kaya mas okay na tayo rin mismo yung magbe-break-in ng ating sasakyan. Well, may dalawang type ng break-in, ano? Meron yung soft at meron din yung hard. Ako, mas recommended ko yung soft. Ito yung soft, kumbaga, sa first 1,000 kilometers or sa first, kumbaga, hanggat hindi pa siya na-change oil, I highly recommend na doon muna tayo sa eco mode. Okay, kumbaga eco mode muna yung takbo natin. Wala munang high RPM. Kasi yun nga sabihin natin i-hold natin yan for a long period of time. So the very start, alagaan na natin. Kumbaga hayaan muna natin yung mga piston, yung mga gear na mag-set together na smooth lang yung kanilang mga pagrarab, no. So yun mga paps, no, sakali man na kayo magkakaroon ng brand new na kotse, yun, I highly recommend pa rin yung break-in, no. Kumbaga, especially sa first 1,000 kilometers or hindi pa siya na-change oil. Para at least, mas sigurado tayo na mas magtatagal yung ating makina. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click lang yung follow. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.